Pahirapan ang supply ng kuryente sa Baguio City dahil sa nagbagsakang mga puno. Nadamay pa ang isang delivery rider. Live mula sa Baguio City, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pauin. Rainiel, naibalik na ba ang supply ng kuryente? Gretchen, pasado alas 9 nga ng gabi ay nanumbalik na yung supply ng kuryente sa ilang bahagi ng syudad dito nga sa Baguio, no? Partikular na yun doon sa may town proper. Pero hanggang sa ngayon patuloy pa rin yung pagbuhos ng ulan at malakas na hangin. Ginamitan na ng chainsaw ng clearing team ang natumbang pine tree sa barangay Padre Burgos sa Baguio City. Sa kasagsagan yan ng bagyong Uwan kagabi. Ako may mga ibang bagyo pa na dumaan, mas malakas hindi naman bumagsak. Ayun, bigla na lang bumagsak. May parang nag-explode. Sa Bukaucan Road, isa pang pine tree ang bumagsak at nabagsakan ang isang delivery rider. Nakaligtas naman siya. Lumalakas na yung hangin tsaka yung ulan. Pauwi na sana ako sa Trinidad. Wala aksidente talaga, hindi aasahan yan. Dahil sa kaliwat ka ng pagbuwal ng puno na apektuhan din ang mga kawad ng kuryente. Brownout tuloy sa buong lungsod. Kaya naman ang ilan nag-book na muna ng hotel. Na yung hotel is stronger than your house. Higher ground, wala namang masyadong pine trees na nakapaligid. So, safety first. Mahigit 100 pamilya ang lumikas kabilang ang buntis na si Rodilyn Latuhan. Ang totoo po talaga, alanganin kaming bumalik kasi nga kunting ulan, kunting bagsak ng ulan na medyo malakas, talagang aapaw agad yung tubig doon sa kanan. Siyempre yung bahay namin napapasukan. Magdamag ang malakas na hangin at ulan. Ang Session Road nagmistulang ghost town. Nag-ikot din sa lungsod si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. We prepared for the worst scenario. Karoon ulit tayo ng meeting kanina na 3 o'clock para talagang ma-confirm natin and at the same time, i-review natin yung lahat ng mga preparation. Sa Tabuk City sa Kalinga, kita sa aerial shot na ito ang pagragasa ng Chico River sa ilalim ng Pasunglao Bridge. Umabot sa critical level ang taas ng tubig sa ilog. Binahatuloy ang ilang barangay. Sa barangay Kabaruan, lapas tuhod ang taas ng tubig. Isang paaralan din ang lubog sa baha. Binaha rin ang mga sakahan ng barangay New Tanglag. Sinubukan pang sagipin ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim, pero tuluyan ang nalubog ang marami rito. Kaliwat kanan na rin ang clearing operation sa Mountain Province. Ilang kalsada kasi ang isinara dahil sa landslide. Naging abala rin sa pag-aalis ng mga nakaharang na lupa ang mga kawani ng DPWH sa bahaging ito ng Mountain Province Nueva Vizcaya Road. Nagsasagawa na rin ng assessment sa mga napinsalang eskwelahan sa probinsya. Sa bayan ng Bontoc, mudslide ang sumira ng ilang bahay dulot ng magdamagang buhos ng ulan sa lugar. Wala namang naiulat na nasawi sa insidente. Gretchen, gaya nga ng mga ilang lugar dito sa Cordillera ay binabantayan rin yung banta ng landslide dito naman sa Baguio City. Kaya nga yung lokal na pamahalaan, no, yung ilan sa mga evacuees na nasa evacuation center ay pinag-extend pa nila ng 1 hanggang sa 2 araw hanggang sa ma-monitor nga na gumanda na yung lagay ng panahon dito sa syudad. Gretchen. Ingat kayo sa daan at maraming salamat, Rainiel Pauin. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.